Nauwi nga kami ngayon dito sa may Tarlac. Pero syempre, hindi po ito live dahil madaling araw na naman. Alauna nga pala ng madaling araw ang kuha ng bidyong ito. Itong batang maligalig napakaumaga nanggigising na at nambubulahaw na naman ng kapitbahay. Hindi na naon magpakatulog. Ay nako meng. Hindi pa tayo pwedeng lumabas ng bahay dahil madilim pa. Antay ka muna at ikay umidlip na muna para may energy ka panligalig. A few moments later. Fast forward na nga ho tayo dahil hindi na talaga mapigilan itong batang maligalig na magpilit na lumabas dito sa bahay. 5:00 na nga rin ng madaling araw kaya pwede na tayong lumabas dahil medyo maliwanag na. Dito nga muna kami sa may garahe at inilagay ko muna siya sa may kanyang kulungan. Habang naghihintayan tagmumuni-muni inaantayin ng buhang liwayway. Hindi nga ho siya mapakali doon sa loob ng kwarto dahil wala siyang makitang tike. O kaya kalaro, kaya ito nagpipilit na lumabas. Ari nga ho, ito at lumiwanag na o syempre yung aking asawa pamuni-muni muna at nag-i-emote habang nagkakape. May pa-side-by-side view ka pa, tignan mo naman yung tiyan mo, bundat na. Hay nako. Ari nga ho, ito kapag nandito siya sa may bahay, wala yang ibang bisyo kung hindi magkape ng magkape. Siguro nakakalimang baso yan hanggang 6 na baso sa kada araw. Aroy, tignan nyo naman seryosong seryoso sa pagtingin ng cellphone. Scroll ng scroll, akala mo naman may chine-check out. Yun pala, nagtitingin lang naman dun sa may Facebook. Ay nako po. Abay, di bali nang magtingin ka ng cellphone. Huwag lang sa iba. Kasi dapat sa akin ka lang nakatingin. Tsa, maiba naman tayo ng anggulo ng camera. Syempre, ang aking biyanan naman ang aking bibidyohin habang nagtitinda sa kanyang mini grocery. O siya, basta mini grocery o kaya sari-sari store, basta maraming tinda. Yun na lang. Ganito nga ho ang araw-araw na sistema ng aking biyanan kapag siya lang mag-isa dito sa may bahay. Kaya minsan napapadalas kaming umuwi dito sa may Tarlac. Ay aro, may dalagang dumating. Ay hindi pala, si Auntie Nieves pala yun. Ay no. Meron pang isa, si Auntie Doreen, dumating din. Siguro may lakad itong dalawang ito. Pusturang pustura Siyempre, ibayin naman natin ng ating content at hindi lang puro ang batang maligalig ang kinokontent ko dito sa aking vlogs. So, mabalik na ako tayo dito sa batang maligalig at ito nandito sa may kulungan at nagmumuni-muni, tinitignan ng mga nagdaraang mga sasakyan sa may kalsada. Fast forward na nga ulit tayo at ipapakita ko naman ang aking mga kambing medyo matagal nating hindi na-vlog itong mga alaga namin dito sa may Tarlac. Aga pa nga lang ho nakalabas na itong mga kambing dahil wala nga talaga kami mapagpastulan kaya dito na lang sa may bakuran namin pinapastol ang mga kambing. Natuto na nga hong kumain sila Harden ng dayami kasi wala na talagang makain dito sa may lugar namin. Nang dahil nga ho 2 buwan na rin kaming walang ulan na nadadanas dito. A few moments later. Fast forward na nga ho ulit tayo at 8:00 na ng umaga. Ang amin nga hong kuya meron silang lakad na magpapamilya. Nako Lucho, saan ka na naman pupunta? May lakad nga daw sila papuntang Kamiling ngayong araw at uwi rin sila mamayang hapon. Ingat kayo ingat. At dahil nga ho merong lakad sila kuya syempre, papakambog ba naman tayo? Syempre maglalakwatsa rin tayo mamaya. Lalakad pala. Kasi mayroon po kaming appointment ngayong araw kay doktora. Kaya papaunahin mo muna namin silang umalis, tsaka kami susunod mamayang 10:00. Gusto niyo ba makakita ng mabilis ang galaw? Yan, ang bilis magsara ng gate ng aking kuya. Tignan nyo naman, kumakaway-kaway pa. Sige, ingat kayo Oh my God! Wow! Dahil medyo maaga pa nga po naman, tinulungan ko muna ang aking nanay dito sa may aming mini farm. So magpapakain muna tayo ng mga kambing. So na-miss niyo ba si Harden? Ito na po, meron na siyang kalaro. So kung gusto mong makakita ng baka na nag-anyong kambing, ito na ho si Harden. Tignan naman, magkasing laki na sila nung baka. Ang akala nga ho yata ng kambing ito, baka siya. Tignan naman, pati dayami, inilarantakan niya. Close na close nga rin sila ng baka nito at tignan nyo naman hindi sila nag-aaway.
Fast forward na nga ho ulit tayo at finally nandito na kami sa may clinic ni Doktora. Dito nga ho pala kami sa may TMC nagpapacheck up sa ngayon. Medyo maaga pa nga po kami napunta dito sa may clinic. Kaya medyo mag-aantay kami ng kaunti. Pag number 5 na ho pala ang aking asawa sa nakapila. Medyo konti pa lang nakapila pero mamaya yan magdadagsaan na. Kaya kung pupunta ka dito at magpapacheck up, mas mabuti nang ikaw ng konting mag-antay kesa yung ikaw ang hinihintay. Kakantay mo na wala pa yung hinihintay mo. Ay nako, syempre hugot tayo ng kaunti. Hehehe. So weird. Dahil nga ho walang magawa, magsiselfie-selfie muna kami ng aking asawa. Ari nga ho, naisipan kong maglakad-lakad muna habang nag-aantay kay Doktora. O ayan, tignan nyo naman, napakahaba na ng pila, ang dami na. Kung medyo na late kami, ay baka kami yung nasa huli. Sinimplehan ko nga lang ho ang pagbibidyo-bidyo dito sa may TMC kasi nga nahiya rin ako sa mga pasyente. Baka isipin nila kung ano na yung ginagawa ko. Siyempre, nagbablog lang naman tayo. At eto, sa wakas, malapit na rin kami na sa pila. Patapos na yung mga... A few moments later. Fast forward na nga ulit tayo at kami nakauwi na ulit dito sa bahay ng aking biyanan. At eto, kami nga ay naghahanda naman ng kanyang mga paninda dahil nga naubusan na ng stock ang kanyang freezer. Eto ay punong-puno ito nung huling uwi namin ng tubig. Ngayon ubos na dahil nga sa sobrang init and daming mga namimili. Ako nga ho, ito ang lagi kong ginagawa pag umuwi kami, ako yung nag-aayos at naglalagay ng mga tubig sa may freezer. So, 2 freezer ang pinaglalagyan namin. Yung chest type tsaka yung unang freezer namin. Mama, baka hindi ka na magpapigil, baka hindi mo mapigilan ng pagyaman. Bahala ka. Patay malihay siya nga ho kami dito dahil hindi ko talaga alam na ang aking asawa ay nagbibidyo-bidyo. Tsaka na lang namin yan malalaman pag patapos na niya kaming videohin. Nakapaglagay na nga ulit ng stocks ang aking inay doon sa kanyang freezer so may mga paninda na siya ulit na mga frozen. At ito lalagyan na ulit natin kaya sa mga gusto pong mamili ng mga yelo pwede na po kayo ulit mamili dahil marami na ulit paninda ang aking nanay. O di ba? Hindi nagpapakabog. Partida, hindi pa niya alam na nabibidyo-bidyo siya. Pero palagay ko ang aking asawa ay nakatingin na rin sa akin dahil nakapokus lang ako sa yan. Nagpa-selfie-selfie pa ako dahil nalaman ko na rin na nagbibidyo na ang aking asawa.